kasambahay and we are halfway to the weekend! Isang makabuluhang umaga na naman ang ating pagsasama-sama ngayong araw. Kaya naman, tune in na para matuto, ma-inspire at makibalita dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! At unahin na natin ngayong umaga si Broski Ian na wala dito sa studio. Naku Ian, nasan ka na naman ba? Ba't ba alis ka ng alis? Work ka na ba? Work ka na ba? Good morning guys! Nandito ako ngayon sa Fitness 8 sa U-Belt branch sa Espanya, Manila. At syempre, ngayong araw mag-exercise ulit tayo. Itong topic natin today ay perfect na perfect sa mga naghahanap dyan ng mga high-intensity exercise o workout. Kasi ang topic natin ay CrossFit. Kaya sa mga interesado kung ano ba yung mga workout routines na ginagawa sa CrossFit, abangan nyo po yan mamaya. Yun, no? Grabe, lumalaki na talaga yung mga muscles ni Ian. At syempre, para mas matamis naman ang umaga natin, ako, sorry Ian Pero ito, healthy naman to. Pero sweet na recipe nga lang ang ituturo sa atin ni Chef Ness for today. Andiyan na ba si Chef? Ayun! Good morning, Chef! See you later po sa kusina. Yeah. At dahil marami naman ang nagbabakasyon ngayon, siguradong may mga nagbabalak na pumunta sa mga popular tourist spots. Kaya, para masiguradong ligtas tayo sa ating travels, alamin natin kung ano ang mga dapat gawin para makaiwas sa aksidente habang nasa daan. Yun. At isa naman po classic food trip with unique experience ang ating umaga with Giant Taho. Ito yung hapon. Giant taho. Giant Taho. Bakit kaya giant taho? Good morning po! Good morning po! Ayan mga kasambahay kahit kami, naku-curious ano ba yung Giant Taho. Kaya abangan nyo mamaya mga kasambahay dahil makikipagtsikahan din tayo sa kanila. Giant taho. Soybean curd. No. Naalala ko nga dati, habulin mo pa talaga yung tindero. Pero kunyari, natutulog ka pa, no? Sa kwarto ka pa. Kapikit ka pa. Tapos narinig mo na. Tao. Kailangan magmadali ka na. Tapos medyo bubulangan mo, kuya, padagdagan yung orni mo. Kuya, baka Mga naman gawain padagdag mo, naman. Siyempre, may hilig tayo sa matatamis. Tapos tuntua ako pagbukas niya, tatanggalin niya muna yung mga yung tubig sa ibabaw. Ang galing. Ang galing tapos ang galing mag-scoop eh. Hindi lang siya basta-bastang pagsuscoop. Meron. May technique May din talaga art siya. din. Oo, ang galing. Technique. Anyway, ano bang naalala ko? Naalala ko nga, yun nga yung naalala ko. Yun, ang dami ko naalala. Ang dami natin mga memories sa taho. Affordable na kasi, masarap pa. Kaya, ayun, ang sarap. Kaya, kayo ba? Anong drink ang kine-crave nyo tuwing summer? Ako kasi taho eh. Masyadong nadala kasi sa kwento mo, Joshua. Pag summer, ano ba masarap pag summer? Namimiss ko yung soya. Soya, na malamig. Soybean curd. Taho pa rin no? Taho pa din. Nakakamiss kasi yung iba na bibili ko naman, yung mga milk tea, yung mga fruit shake. Yung soya kasi hindi mo na masyadong nabibili. I mean, hindi ka mabilis makakabili, di ba? Yung traditional na soya na naiinom ko dati. Ganun. Tara natin yung mga kasambahay natin. Ano ba ang inyong paboritong inumin ngayong mainit ang panahon? I-comment nyo lang po ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! Uy, meron daw si Ira. Uy, yung mga may mananalong commenters. May mananalong commenters. Alam mo Mananalo pa, ng ano yan? peanut butter from our special guest na si Chef Ness Festin. Awesome! Peanut butter pala. Kaya, i-comment mo na ulit! Kaya ba natin for today? Sasagot po si Ira. Ano ba yun? pa kami ni Ate Celine. Dalawa. Ay, may sagot pala kayo. Mamadali ka ba? Hindi naman. Kaya ba natin today to Joshua? Naalala ko kasi yung tuba na drink. Yun. Para kasing... Ano yung tuba? Yung sugar cane. Di ba tubo? Hindi. Hindi. Iba pa Iba yung yung tuba suka yun. pala. Ah. Meron kasi nagtitinda sa amin ng tuba. Tapos sobrang lamig nun. Tapos parang ano lang siya. Hindi siya tubot eh. Tuba talaga. Yung, pero hindi yung nakakalasing na na tuba. Alam kong tuba. Yung tubo kasi, di ba, meron naman mga nagtitinda na ngayon nun na ina-extract yung mismong Tubo. nasa tubo eh. Ayun, Yun, taba. tuba. Pero hindi yung suka.
Ewan ko siguro doon lang sa Bukawi may nagtitinda. Ano Kombucha. lasa? Matamis siya, te. Tapos sobrang lamig siya. Diba? Ano nga? Buko? Hindi buko eh. Wait lang, i-search natin. Pero yun na ano ko, yun yung nare-recall ko na inumin ng pag-summer. During, nung bata ako sa Bukawi. Ah. Siguro doon yung Ako sikat. Sige, gusto ko it's lang your time. buko. Di ba buko, no? Sarap. Buko. Saka meron kasing buko yung kapag kainin mo, sobrang tamis na, na malamig. Ang sarap, yun lang. Masaya Yung na ako. nasa ano pate? Yung nasa, Yung nasa, mismong lalagyan. Tapos gusto ko yung malauhog na buko. Malauhog, Diba? ang Ang sarap. Buko walang timpla, walang asukal, walang Wala, gatas. buko no? lang. Buko lang plain. Sarap. O, ayan. Sige, baka matuluyan na yung cravings natin sa mga nakakauhaw na inumin na naman. Pero eto, may isi-share muna kaming good news sa inyo. Mula naman po sa Department of Energy. May major rollback po tayo sa presyo ng gasolina ngayong linggo. Sa diesel po, ang mababawas ay 12 pesos and 94 centavos per liter. Sa kerosene naman po, 15 pesos and 71 centavos per liter. Pero po, ang gasolina naman ay tataas ng 53 centavos per liter. Di ba masyadong mabigat? Bakit ganun? Ang dahilan po niyan ay mayroon po tayong enough na supply ng langis dito po sa bansa na maglalast hanggang 54 days. And as of yesterday naman po mga kasangbahay ay meron na tayong 178.33 million liters ng diesel. At aside po dyan ay meron pa tayong mga in-order na LPG sa oil companies para madagdagan pa ito. At base po yan sa Executive Order number 110 ni President Marcos Jr. na nag-uutos sa pamahalaan na palakasin ang pag-aangkat at pag-secure ng energy supply para po siguradong handa at sapat ito sa gitna ng oil crisis. So, good news pa rin, no? Kasi mababa na eh. Parang from 150 pesos yung diesel. Kahapon nakita ko nasa 84 na lang. Laking ano na nung... Tsaka naramdaman na ng mga pasahero, kahapon nung sumakay ako ng carousel, ang laki ng binaba ng pamasahe, 3. Oo, bumaba rin. Increase pala. Oo, Nag-increase pala sa carousel? hindi nag-increase, pero binabaan nila yung dati na normal namin na binabayaran. Kahit nung wala pang hike. Oo, kasi parang may na-receive yata sila na subsidy, if I'm not mistaken. So, yung dati ko na 12 pesos na pamasahe, naging 10 pesos na lang. Tapos yung iba na 18 pesos, naging 15 pesos na lang. Kaya nga napatanong kami nung katabi ko, ano nangyari? Kasi normal, yung talagang minimum is 12. Di ba kapag sa mga jeep? Pero ang alam ko, plus 3 pesos yata kapag mga air condition. So bumaba rin yung presyo nila. Sabi nila parang naka-receive sila ng subsidy. Tapos kapag bumibili sila ng gasolina yata, parang nababawasan. Sana sa bus din. Bus Sa yun. private. Hindi, Sa carousel. private Sa pa-probinsya. Ang laki masyado nung pamasahe na ina. Sobrang laki ng tinaas. Kasi before pa magkaroon ng price hike, nagtaas na yung mga, mga public nga na transport, na provincial. So medyo malaki din yung tinaas. From, dati alam ko, from 65 naging 75 siya. Tapos nung nag-price hike, 95 Lo. na. Oo, ang laki So, ang laki. So, parang, di ko alam kung ibababa or ibabalik kapag Sana. pero malaking tipid din. Kasi minsan yung mga senior, lalo na nung bagong nagtaas, sabi ng mga senior po ako. Tapos sabi ng mga doktor, senior nga po yan. Yun na yun. Ibig sabihin, Yun na tumaas yun. talaga siya. Ramdam na ramdam. Oo, ramdam talaga. Naiwas misunderstanding. Yes. Ayan na. Oo, para walang mag-away Iwas sa mga, nitulo. sa mga ano natin, sa mga bus. O, eto, good news naman para sa mga kababayan nating job seekers. May nationwide job fair kasi na isasagawa ang Department of Labor and Employment o DOLE bukas, araw po ng Huwebes, April 30. At sa darating po na May 1, araw naman po yan ng Biyernes, bilang selebrasyon ng Labor Day. Magkakaroon din po ng assigned green lane para naman po sa mga senior high school graduates sa buong bansa. Para naman po makita ang requirements, venue at schedule sa inyong rehiyon, bisitahin lang ang official Facebook page ng Department of Labor and Employment at Labor and Employment PH. Ayun pala yung kanila, at Labor and Employment PH.
Check nyo po yan. Kasi para sa mga nag-aanap ng trabaho, gusto ng bagong trabaho, pwedeng-pwede po kayo dyan. Lalo yung mga senior high school. Kasi diba sinasabi kapag graduate mo daw ng senior high school, makakakuha ka na ng trabaho. Eh kaso sinasabayan sila ng kasabay sila ng mga college graduates. So madalas di rin sila nakukuha. At least ngayon may separate na area para sa kanila saan sila pwedeng mag-apply. Very inclusive. Ito naman, may magandang balita rin tayo for micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Binuksan na kasi ng Department of Trade and Industry o DTI ang shared service facilities para gawing mas accessible ang mga kagamitan ng MSMEs. Kaya kung meron po kayong mga machine na kailangan gamitin para sa business nyo, instead na bumili po kayo ay pwede kayong gumamit ng machines, tools, system, at iba pa na available sa SSF. Ito ay bukas para sa lahat at may abot kayang halaga lang sa paggamit ng mga makinarya. For maintenance purposes lang po, yun. Isa na rin kasi sa layo nito ay bumaba ang production cost and at the same time ay maging competitive ang price ng products para mas lumago ang MSME. Perfect. Paano kaya yun? No? Parang nire-rentahan siguro nila yung mga machines na imbis na bumili sila kung wala pa silang pambili ng malalaking machines, pwede silang mag-rent. Pero doon sa doon. mga location lang na yun. Oo, kumbaga, may mga piling dadayuhin locations. pa. Sana dumami, no? Oo nga, para mas accessible sa lahat. True. Good news din para sa ating mga commuters. Magsasagawa ng libreng sakay sa LRT Line 2 at MRT 3 para sa lahat ng manggagawang Pilipino bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Labor Day ngayong darating na May 1, 2026. Ang free ride po ay mula 7 a.m. to 9 a.m. at itutuloy ng 5 p.m. to 7 p.m. Para ma-avail ito, ay kailangan nyo lang po i-present ang inyong company ID. Naisip ko, paano pag wala palang company ID? O any no? Ano mahihingi pa pag walang ID? Pero anyway, para sa mga natin, sa mga trabahador natin, yung isang araw na kakalibre sila ng pamasahe, i-avail po natin yung libreng sakay sa LRT Line 2 at MRT 3. Perfect na po yan, mga kasambahay. At ito naman, sa atin naman pong weather outlook for today. Dito po sa Manila, abot po ng 25 to 35 degrees ang temperature with 10% chance of rain. Kaya iwasan pong mababad sa ilalim ng araw at siguraduhin laging may dalang baong tubig po at portable fan. O kaya pamaypay na lang para po makabawas sa init ng pakiramdam. At para naman sa mga taga Cebu, nasa 27 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura at 10% lang din po ang tsansa na umulan. Kaya ugaliin mag-apply ng sunscreen, mag-sombrero. Sombrero ba o sombrero? At mag-shades. Sombrero, ayan. At mag-shades, syempre para mayroon tayong panlaban sa harmful ultraviolet ray. Perfection. Tamang-tama yan, mga kasabahay. Sa Davao naman tayo, 26 to 34 degrees ang temperatura at may 10% chance of rain din. Kaya mas maganda pong gawin sa umaga o kaya gabi yung mga errands natin. Kasi pag madaling araw, kapag tanghaling tapat, naku, tagaktak ang pawis, di ba? Kaya iwasan na rin na pumunta sa mga crowded places para maiwasan po natin yung ma-heat stroke o kaya ma-suffocate. Sa mga nasa Baguio naman, 17 to 24 degrees ang temperature at 40% chance ang ulan. Malamig ang panahon kaya perfect para magkape at humigop ng mainit na taho. Lagi rin magbaon ng payong at jacket para safe na warm ka pa. Ganyan naman yung mga taga-Baguio, parang nakahiwalay sila sa Kaya Pilipinas, nga, no? eh. May iba silang may Ako iba silang klima magtaho talaga. doon, di ba? Sarap. Sa Bernard Park. Sa Tagaytay kaya, malamig din. Yun lang ang Parang alam niya. mainit din. Hindi siya kasing lamig ng Baguio Iba talaga ang Baguio, built different. Pero ito naman, para naman po sa ating mga sky lovers, sumikat na po ang araw kaninang 5:35 a.m. At abangan nyo rin po mamaya yung paglubog naman ng haring araw sa 6:13 p.m. ng 6:13 p.m. na nga eh. Tapos gabi pa. Kaya mo yan, 30 p.m. ng gabi. Para with emphasis. At least ako naman yung nabiktima ngayon. O, ayan, kanina nabanggit nyo yung kape. Nabanggit nyo ba yung kape? Kanina. Oh, okay. Wait lang. Kape. Ayan. Kanina nabanggit Para mo, Joshua, ma-justify. yung kape. Alam nyo ba na kahit yung iba,
kahit mainit na, umiinom pa rin ng kape. Pilipino! Kayo ba? Daming Pilipino! Kahit 40 degrees na yung init, magkakape tayo. Yung tagaktak na yung pawis, tapos Oo, umiinom pa rin ng kailangan kape. pa rin. Anong problema nyo? Hindi ko din alam. Bakit nga ba? Bakit? Kasi nga, Nasanay. nasanay. Kayo ba umiinom ng kape kahit mainit? Depende kasi ako mahilig sa kape na mainit. Mahilig ako ice talaga. Kahit madaling araw, ice. Ganon. Pero meron kasi talaga yung mga, lalo na yung mga nasa construction worker. Mali, nasa construction. Happy Wednesday, sir. Mga nasa construction, pag merienda sila, mainit na kape. O, di ba? Tanungin natin sila, matanong nga sila, kayo ba mga kasambahay, ano ang paborito nyong inamin ngayong mainit ang panahon? Share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live mamaya dahil mamaya babasahin namin yan isa-isa. At pipili rin tayo ng 3 commenters na mananalo ng peanut butter from Chef Ness Festin. Kaya, i-comment mo na! That's right! Kape. Dahil marami na tayo na pag-usapan kanina kung ano na napunta, no? Maki-update naman tayo kay Ian. Magtrabaho ka na, Ian. Balita ko, may bago pasalo ka kami, namang Ian, isi-share kasama ang isa sa coach natin dyan sa Fitness 8. Ano ba ang workout na gagawin niyo ngayon? At nang matansya ko na, baka di kita matansya eh. Yes, guys! Nandito pa rin tayo sa Fitness 8 sa U-Belt branch. At ngayon, kasama natin si Coach Jed ng Fitness 8. Good morning, Coach Jed! Morning po, sir. Yun, Coach Jed. Ang topic po natin today ay all about CrossFit. Ano Yes. po ba ang, sa mga hindi po nakakaalam, no, ano po ba ang CrossFit? Sir, good morning po. Ang CrossFit po natin, sir, is a high-intensity workout routine. Okay. Yun po, sir. High-intensity workout routine. Tapos ano po yung ano nito, yung mga involved po mga exercise dito, ano rin po ba to? Gumagamit po ba tayo ng machines? Gumagamit po ba tayo? Ano po bang ginagamit natin? Most kasi, sir, ang ginagamit sa CrossFit is yung body lifting. And then, meron tayong mga equipments like kettlebells. Ang binubuhat kasi natin dito is more heavier. So, mas maganda yung benefit na talaga para sa atin. So ang CrossFit po ay hindi masyado gumagamit ng mga machines, tama po ba? Yes po, More sir. on body weight, ganyan. Yes po, sir. Tapos high intensity. Yes, high intensity. Since nabanggit niyo po yung high intensity, sa mga di po nakakalam, ano po ba yung sinasabing high intensity workout or exercise? Yung high-intensity workout po natin, sir, is less yung time ng pagpapahinga natin. And then, sunod-sunod po yung workout natin. Actually, we have 5 main workouts dito sa CrossFit. So, ang gagawin natin doon is, yun, dire-diretso yung workout. Yun yung intense na sinasabi natin. Okay. So basically, ibig sabihin nun, mas kaunti yung rest time natin. Yes po. Kasi kapag sa mga kunyari, nag-weights ka, nagba-bodybuilding ka, minsan ang recommended is 1 to 3 minutes ang rest time. Pero dito, mabilisan. Mabilisang tayo. Hindi pwede yung pagka-workout mo, papahinga ka ng matagal. Ayun, okay. And dito, Coach, sino usually yung mga nagtitrain ng CrossFit? The usual lang nagtitrain ng CrossFit, sir, yung mga naglalaro sa obstacle course. Obstacle course race, Yes, ganyan. obstacles. And then yung mga nagpapapayat din. Weight loss. Weight loss. Okay. And then yung nag-enhance din ng muscle, nag-enhance muscle toning. Okay. Yun din yung mga kadalasang Nagtitraining po ganun. ng CrossFit, CrossFit, ano. So muscle, endurance and all that. Ayun, Coach, excited na ako sa gagawin natin kasi ito pong gagawin natin, ano pong tawag dito? Ang tawag dito is yung battle rope slam. Battle rope slam. Yes At ito pong battle rope slam, isa lang po to sa mga exercises sa isang workout routine sa CrossFit. Yes po. Kasi ito po, ilan po ba usually kapag workout routine, ilan po ba ang ano? The usual po kasi, sir, is 5 exercises mainly. 5 exercises. Tas ito pong gagawin natin na isa lang to Yes. sa workout routine natin sa Yes, CrossFit. And to start, Coach, sige, let's go. Paano po ba ang gagawin natin dito sa battle rope slam? Yun, sir. Ang gagawin lang natin dito, sir, is Sige po. itatighten natin yung core natin. So, tighten your core. So medyo naka-hunch po, nakakuba konti. Medyo hindi. Chest hindi out. naman. Chest Yes, out. yes. Okay. And then, yung engaged mo yung, sir, yung yung legs mo din. Okay, medyo bent ang Bent. And okay, then, ang knees. Kailangan naka-stack yung core and then legs. Okay. And then, ang gagawin mo lang, sir, i-islam mo siya ng mataas. Ng ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus the burpees. Okay? That's 1 repetition, sir.
ayun yung 1 rep. Yes, Okay, yun so yung 1 reps. high intensity nga to. Yes, sir. Yun po yung 1 So, reps. so 10 slam, 10 na slam, tapos Yes po. isang burpees, Burpees. and that's 1. That's 1 reps. Okay, so coach, ilang repetition na gagawin natin ng ganun? Maximum 8 to 10 reps po, sir. 8 to 10 reps, guys. Yes. So ito, coach, mako-consider natin na advanced na to Yes, sa sir. CrossFit. Advanced sa CrossFit. Sa CrossFit po, di ba may, tama po ba, merong for beginner, for intermediate, tsaka Yes. may for advanced. So ang gagawin po natin ngayon ay advanced na. Advanced na kagad, sir. Ayun, Kasi okay, nakikita sige. ko naman sa ano mo. Uy, coach! Na pang-advance naman talaga. Coach, huwag kang ganyan Kailangan natin ba? yung workout. Bigla tayo mag-flex. Hindi. Pero medyo ano ko lang din, medyo active naman po tayo. Pero yun, to start coach, ayun lang po yung mga reminders natin. No? Susubukan ko na po coach. Tapos Sige po, sir. i-correct nyo lang po kung ano yung Sige po, kung tama po ba yung form Opo, ko sige po. para effective ang exercise. So, coach, kung ito hawak ko dito yung rope, Yes. paano po yung distance? Dapat ba nandito siya sa loob or medyo Outside ka muna. Yes, outside ka pa ng okay. konti. Okay, Then, chest then out. chest out? And then bend mo lang ng konti yan, sir. Nakabend And ng then kaunti. i-slam mo siya ng mas malakas na engage yung core. Pak! Tinatamaan yung core. Again. Okay, so Up. 1, go. that's okay. So Dire-diretso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus the burpees. That's 1 rep. That's 1. Tapos kuha ulit. Go. Tas Kuha ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's 2. Up. Come on. That's 2. Come on. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And that's 3. That's Come on, 3. up. And again, Kami. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And that's 4. 4. Oh, We guys, have four sabay more. kayo sa akin kung may rope kayo sa We have bahay. 4 more. Four Kaya, more. Kaya. 4 Three. more. Come on, up. 7, 8, 9, 10. And that's 5. Come on. 5 yun, coach. Last Ilan na three. lang? Come on, Last 3. 1, Push. 2, Last three, 3, push. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then we have last 2. Come on. Last 2, Come let's on. go! Come on. Last 2. Faster. 4, Faster. 5, Faster. 6, 7, Make it 8, faster. 9, 10. Go. Last 1. Make it fast. Come on. Last make it one. Fast. 1, 2, 3. Fast. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice one, sir. Good job, sir. Good job. Coach, Good job. grabe. Good job. Kaya pala siya tinawag na high intensity. Kasi talagang intense yung workout. At tapos ito, ano lang to. Kumbaga, advanced na po ito, no? Yes, sir. Advanced Tama po, okay. So, medyo napagod ako. Sorry nga ka muna, sir. Sige. Opo. Tapos ito po, isa lang to sa mga workout routine, no? Tapos may kasunod pa. Kapag mag-move on po sa isa pang iiningal ako. para mag-move on po sa mga sunod na exercise. Yes po. Gaano po katagal yung pahinga? Actually, pahinga lang natin is 10 seconds. 10 seconds. Maximum na, sir. Okay. Sa kung gaano ka-intense tong rope slam to, parang feeling ko kailangan ko ng 10-minute break. Kasi sobrang intense ng workout. Ano? Pero at least may idea po yung mga kasangbahay natin about CrossFit. Yes po, sir. Tapos ano ba yung mga type ng exercises na pwede natin gawin. At ayun mga kasangbahay, tutuloy pa namin yung mga iba pa namin mga CrossFit exercises. Kaya wag po kayong alis, magbabalik po kami. We're back on it. Good morning, Kuya! Mga kasambahay, alam niyo ba na ang taho ay may high protein content? At bukod pa dyan, rich din ito sa vitamins, minerals, at maganda rin itong source ng antioxidants. And to top it all off, masarap at malasa ito kaya talagang popular na panghimagas for all ages. Panghimagas pala, parang inaaraw-araw ko na yan. Pero ngayong araw, kasama natin ang nasa likod ng trending business na Giant Taho. Walang iba kundi si Aubrey. Kasama natin si Miss Aubrey. Welcome, Miss Aubrey, sa Good Hi, Morning. thank you. Thank you. Good Guesting you morning. Napabisita po kayo sa amin kasi namimiss na rin po namin kumain ng taho. Kasi lagi po kami nandito tuwing umaga, hindi na po namin naririnig yung nagtataho sa bahay. Kaya buti na lang po dinayo niyo po Ratay kami na habol. dito. Pero Miss Aubrey, bakit po giant taho? Diba? Kasi paano po ba nagsimula itong negosyo ninyo? Tsaka saan po nanggaling yung concept? Well, we started talaga sa malalaking taho. So, when we started, ito yung mga cups namin. Ay, okay. Ito siya, yan. Isang, So, we started last 2019. That year, ang pinakauso yung mga milk tea. So,
So, uso yung mga ganyan kalaking Yes, cup. And hindi tayo sanay sa mga taho na ganyan yung cups Wala kasi pa maliliit masyado, lang yeah. siya eh. Oh, bitin. So, when we started the taho na ganyan yung cup, then nanggaling yung name namin na Giant Taho. Okay. So, instead of milk tea or sobrang sweet na drink, we tried something healthy naman. Siguro isa ka rin po, Miss Obi, dun sa laging nabibitin sa mga taho na nabibili natin. Yung pagbibili ka ay sarili mong baso. True. Para malaki. Oo, at least ngayon kayo na po yung nakaisip na, ay hindi, lakihan natin yan kasi maraming kayang makaubos agad ng taho. Tama, para hindi mabitin. Pero kasi yung tao talaga familiar na sa atin. But kayo may mini containers on the go. Tapos pwede pang dalhin sa mga events. Ano ba yung mga kakaiba sa ating giant taho kumpara dun po sa usual na taho na nabibili natin? Yeah. So after that, we expanded 2 events, which is, for example, weddings, nagsiserve kami doon, birthdays, ayan. So after that, we launched itong miniature taho. So this one is typical taho na nakikita natin on the street, cute eh. pero maliit na version. Which is pwede natin gamitin sa mga gatherings sa bahay, ganyan. So ito po ba, meron talagang ganito or pinasadya nyo pa po yan? Yeah, pinasadya natin. Sadya yan. Good for sa akin yan eh. Naghahanap po siya ng stick. Gusto niya daw po Oh, mag-try bubo, magbuhat. ilalako ko yan dito. Pwede. Oh, nakakatuwa naman. Kasi syempre, ito yung mga Pinoy na, ano ba tawag dito? Dessert natin talaga na minsan minsan talagang di masyadong accessible sa iba. Kaya nakakamiss ko, lalo na sa mga events na gano'n. Ang ganda na pwede tayo ma-invite tulad nitong giant taho natin. Pero bukod po dito sa classic taho, ano po ba yung iba't ibang flavors na pwedeng options na kung sakaling interested yung mga viewers natin? Yeah. So we have different options for the syrup aside sa Arnibal na kilala Classic, natin. Yeah, that's classic. We have the popular strawberry, ube, na kilala natin when we go to Baguio. Diba? So aside from that, we also have chocolate, mango graham, Talaga? yeah, and matcha. Wow! So may mga ganon tayong flavor na pwede nating itry. Pero Ah, ito ito. talaga, ito yung favorite ng lahat. Yung talaga nagmamakaawa kay Manong na, kuya, dagdagan mo naman. Pero ang daming choices na ngayon, di ba? Para sa may iba't ibang taste. Oh, meron kayong pagpipilian. Para hindi rin sila manawa, di ba? Pero ang cute po ng mini taho na containers po, no? Ito Kaya pong mga... Ito actually... Ito mini lang to sa Mini akin. pa yan. Meron pang mas malaki dito mga kasambahay kung nakikita ninyo. Pero paano nyo po ba naisip to? Like, ano po yung nagbigay sa inyo ng inspirasyon na, ay, simulan ko nga yung business na to? Well, sa taho kasi, doon ako pinaglihi. Talaga? Talagang gusto ko siya sa business. Tapos paano po kayo nagkaroon ng idea na gusto ko itong dalhin sa mga events or sa mga birthdays, sa mga weddings? Yung other ideas kasi namin, nag-come up na lang siya kapag ina-ask ng mga clients Meron bang Diba? ganun? Tapos, Parang they like to have taho in their events. So at least nagkaroon din kayo ng business idea. pero pagdating nga sa mga interested po sa mga packages, ano po ba yung mga ino-offer natin packages na pwedeng i-avail? So ngayon, marami na tayong packages. From taho, we expanded to Pinoy street food, which is Okay. yung mga kilala nating mixed balls, Tusok-tusok. palamig. Wow! Oo. And other food na pwede naming iserve as a snack sa events when the guests are waiting, ganyan. And then we expanded to catering, which is yung specialty namin, which is Pinoy pa din. Okay. Pinoy food, yan. Pinoy na Pinoy ang atake, di ba? Tama. Pero very nostalgic din kasi itong taho, lalo na sa mga millennials. No? Pero sa dami po ng events na pagseservisyohan na ninyo, ano po yung pinaka-memorable na reaction na nakukuha niyo dun sa mga guests kapag nakakakita sila ng taho sa event nila? Actually, favorite nila ito. Kasi dinidisplay namin siya sa event. So, most of them gusto na magkaroon sila ng own na miniature. Lalo na yung mga nasa ibang bansa na umuuwi. Talagang gusto nila, nakikita nila yung pagka-Pinoy nila every time. May bago na naman po kayong business. Souvenir. May mga gawaan ng ganito. Kasi pinasadya lang nila di ba? Ang galing. Pero sa journey naman sa business, ano ba yung mga na-encounter nyo pong challenges sa taho business na to? Well, yung pinaka-main, yung taho kasi very sensitive siya. So, nag-start kami na dinideliver namin siya since family size to eh. So, since sensitive siya, nadudurog siya sa delivery, ganon. So, yun, kailangan na siya ng extra ingat.
Pero we assure naman the clients na kapag may ganong nangyari, papalitan namin siya. Oh, pero Miss Audrey, may plano ba kayong mag-expand? Like, ano po ba yung mga gusto nyong madagdag pa na offerings ng inyong taho business? Kasi syempre, ang daming mga Filipino na na-inspire sa inyo. Gusto rin matry yung inyong taho. Gusto nyo po bang mag-expand pa itong business ninyo? Yeah, one of our goals this year is to open the Giant Taho for franchise. Okay, franchising next step. Oo, to complete pa yung idea. Pero Saan po ba ito makikita na ng mga kasambahay natin, if ever? currently, we're on delivery lang eh. Okay. Since family size naman yung taho na. Para sa mga interested po, paano naman po nila kayo ma-contact to invite you po sa kanilang mga events? Yeah, you can reach us at Facebook, Instagram, and we also have Viber. So everything naman, may masasabi namin doon if you have any questions. Facebook and IG and Viber, ayan ang kanilang contact Yeah. details. Guys, follow nyo na and inquire na kayo sa Giant Taho. Anyone to greet po this morning? Go ahead po. Yeah, of course. Good morning. I want to greet the Giant Taho family din na I know watching right now. They have events eh. But busy pa. Oo, napupunta ako dito. Sabi nila, i-greet ko daw sila. Hi, team. Good morning po sa inyo. Buti lang dito si Miss O. Kaya nga, buti na lang. At least makakatikim po kami ng Giant Taho. O kaya punta tayo doon sa event nila. Ay, tayo na yung dumayo, no? Pero alam niyo mga kasama, I can definitely say na tumamis ang umaga natin dahil sa kanila, no? Sa nag-offer ng Giant Taho dito ngayon sa ating programa. And for sure, naaliw din yung ating mga kasambahay sa very nostalgic na sweet treat natin for today. Kaya thank you so much po for spending your morning with us, Miss Aubrey Nartates. At sana po ay mas mag-thrive ang Giant Taho at mas dumami pa ang Yun. mga event na matanggap ninyo at makabalik po kayo dito sa programa kasi favorite po namin ang taho. Palaki na yung taho natin, giant taho. Pero pagkatapos itong usapang taho, no, baka meron din kayo interesting answers sa aming featured question for today, Miss Aubrey. Kayo po ba, ano yung paborito nyong inumin? Ngayong, di ba, summer season, mainit. Ano yung go-to drink ninyo? Hi, actually, favorite nating lahat yun. Halo-halo. Nakakamiss maghalo-halo. Pero gusto ko talaga yung halo-halo sa mga bangketa lang. Ewan Ba- ko, oh? iba yung Mas taste gusto mo kasi. yun? Oo, mas gusto ko yun. Ako mas gusto ko homemade. Kasi kung ano yung gusto kong toppings talaga ilalagay. Kasi pagka sa labas, limited ka lang doon sa kung anong meron sila, di ba? Ako gusto ko lulutuin ko pa isa-isa. Pero kayo po, anong favorite ninyong sahog sa Toppings, oh. Banana. Oh, ako din. Diba? Oh, di ba? Pero pwede naman banana con yelo Tas na may lang kung langka. gusto mo talaga ng Oo. banana lang. O, sa atin naman mga kasambahay, ano ba ang paborito nyong inumin? Ngayong mainit ang panahon, i-share nyo dito sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya, babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! Yun o, hindi lang yan dahil tatlo sa ating mapipiling commenters ang mananalo ng peanut butter from our special guest na si Chef Nes Festin. Kaya, sabayan niyo po kami, Miss Aubrey. I-comment mo na, Mami! Nauna ka dun. Kasi gusto ko na mag-comment sila eh. Hinihintay ko eh. Secure na ang drinks natin, kaya makibalita naman tayo sa ating munting kusinera. Ano bang recipe na gagawin nila with Chef for today's video? Ito na nga! Hello mga kasambahay! At syempre kasama niyo ulit ang inyong munting kusinera na hindi nakagitna. Isang ba ko? Yan. Pero bago tayo gumawa ng dessert, i-check muna po natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke po sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture, as of April 28, 2026, ang imported po na rice ay nasa 43 hanggang 64 pesos per kilo. Ang per kilo naman po ng local po na bigas ay 45 hanggang 61 pesos. Sa atin naman pong mga karne, ang baka ay ang taas, B. 377 hanggang 681 pesos kada kilo. Ang tilapia naman po ay 154 pesos per kilogram. Sa atin naman po mga gulay, ang repolyo ay 61 hanggang 75 pesos. Ang carrots po ay 148 hanggang 154 pesos per kilogram. Ang sayote naman, 63 pesos po. Ang bell pepper, 236 hanggang 240 pesos kada kilo.
At sige, kasunod nating mga ang bawang po, 147 hanggang 384 pesos per kilo. Medyo bumaba ito mga kasangbahay. Ang sibuyas naman na pula, 88 pesos po hanggang 95 pesos per kilogram. Sibuyas naman po na puti ay 80 hanggang 103 pesos. Diba? Kaya pa ba? 103 pesos per kilogram. Ang sili po, 100 pesos hanggang 144 pesos per kilogram. At ang luya, bumaba. Good news. 100 pesos hanggang 157 pesos per kilo. Ang sugar naman po na washed ay nasa 75 pesos per kilogram at ang itlog, 8 pesos kada piraso. At ang mantika, mababa siya, 40 pesos lang hanggang 163 pesos per liter. Ganon. At syempre, bili na lang din kayo sa inyong mga suki para baka makakuha pa kayo ng mga discount pa, no? At ito na nga, ngayon tawagin na natin ang ating guest chef na magtuturo sa atin ng kanyang matamis na recipe. Siya ang pastry chef na may-ari ng Jim's Peanut Butter. Walang iba kundi si Chef Ness Festin. Good morning, Good Chef. morning. Hello po. Good morning, mga kasambahay. Ayan, napakaganda naman ng ngiti ni Chef at napaka-pleasant naman ng ng kanyang aura. At kasing tamis ng kanyang ngiti, ay matamis na dessert nga. Malamang, dessert nga matamis talaga. So, eto po, Chef, ano po ba ang gagawin natin na dessert for this morning? So this morning, gagawa po tayo ngayon ituturo ko sa inyo ang paggawa ng no-bake choco banana cupcakes. Madali lang po to. Bali, one bowl recipe lang, kayang-kaya ng ating mga mommies na mga nasa bahay. Okay. So, eto Ayun, po sige po, Chef. Palit okay. tayo. Sige po, ano po Start ba na mga po ingredients tayo. natin for Ingredients po natin, banana cupcake? banana, ripe banana, mash, meron po tayong two eggs, vegetable oil, cocoa powder, baking powder and baking soda, and brown sugar. Okay. And optional po, pwede tayo mag-add ng walnuts and chocolate chips. Wow! O mga kasangbahay, hindi dapat itapon yung mga ripe na Yes, nyo opo. ng mga bananas. Ito pa. Tsaka maganda to, Chef, no? Kasi kung wala silang oven, o di sila, Pwede siya, no-bake no na bake. choco banana cupcake. Sige po, Chef. Ano po So bang start first na step po natin? tayo. First step, lagay po natin yung brown sugar. Okay, brown sugar, and then add po natin ang cooking oil. Okay. Chef, pwede naman sila gumamit dito ng, kunwari doon sa mga medyo health conscious, ganyan, muscovado or cocoa Yes, sugar. pwede po. Pwede. And then add natin 2 eggs. Okay. Bali, lang po talaga to. One bowl recipe. Halo-halo lang. Halo-halo lang. And then ang ating evap. Oh. Chef, usually, di ba, mga full cream milk talaga yung ginagamit Yes. dito. Pero sa atin, evaporated. Evaporated. Mas concentrated kasi mas yung lasa ng concentrated, evap, eh, no? yeah. Mas masarap. Nagbibigay din siya ng moisture sa ating Okay. cupcakes. And then, add po natin yung ating mashed banana. Okay. Ay. Chef, gano'n na Halo po kayo lang. katagal na pastry, Chef? Tagal na po siguro mga nasa 15 years na. Yes, so 15. Pero kayo ba talaga, Chef, ay yun ang una nyong, parang yun talaga yung parang passion nyo? Yes. Or bago yun, paano kayo nagkaroon ng transition into, being a pastry chef? Actually, graduate po kasi ako ng HRM. So parang related na din. And then, na-realize ko, magandang business yung food business. Opo. Oo. So yun po. Saka mahilig talaga akong mag-create ng mga recipes. Ever since nung bata pa ako. So yun. Oo, Ayun. okay. Talagang pili ka lang kung anong niche mo. Yes. Pastry So, ka add na ba? po natin yung Ayun. cocoa powder. Ito po yung unsweetened, Chef? Unsweetened. Okay. Kasi may mga sweetener naman na tayo. Matamis na yung... Matamis na. Yung banana, tapos meron tayong sugar. Sugar. And add na rin natin yung all-purpose flour. Mix natin. Galing, oh. Ano lang, mga kasambahay. Halo-halo lang. Hindi ko kailangan ma-intimidate. Hindi po. Kayang-kaya to ng mga mommies sa bahay. Opo.
Kahit ang mga daddies. Ang mga daddies. Mommies, daddies, at kahit yung mga anak. Pwede rin magandang banding Opo, kasama yung mga no? kids. And add po tayo ng baking powder, 1 teaspoon. 1 teaspoon. So, ano ba pinagkaiba ng baking powder tsaka baking soda? Yung baking powder po, ito yung ating pampaalsa. And then itong baking soda, ito yung pampa-enhance ng flavor natin sa baked products. At the same time, pampaalsa na rin. Oh. Okay. So, ayan. Tapos na po. Oh, wow! Yes. Di pa natin lalagay, Chef, yung iba pa nating ingredients like Toppings. Opo. Later po later yun. na. Okay. O, So, sige po, ngayon, Chef, ano na po yung next step natin? Next step, Grabe, yung galing oh. Ganun-ganun lang. ganun lang po kadali. So ngayon, scoop na natin siya dito sa ating naka-prepare na cupcake liner. Galing. Yan. Pero, Chef, ang kailangan natin dito na equipment ay steamer. Steamer. Kasi Paano no bake kung wala po siya. sila katulad ng steamer na to? Paano ba sila effective na makakagawa ng kagaya nung init nung steam na yan po Okay. sa bahay? Di po ba meron tayong rice cooker Apo. sa bahay? Pwede rin yun kasi may kasama naman yun na Mga line. parang steamer. And kung regular kaldero, pwede rin po. Apo. Lalagyan mo lang siya sa ilalim ng parang pwedeng pagpatungan ng ating cupcake liner. Okay. Ayan. Ayan, pakulo lang kayo ng tubig mga kasangbahay. Kasi ipatong nyo nga itong mga cupcake liner na to. Ayun. So, ayan po. Optional, kung gusto niyo, pwedeng lagyan ng walnuts. Walnuts, okay. Galing, no? At saka dito, hindi kayo masyadong mag-iisip ng, ano bang Yes, temperature? Kasi minsan doon nagkakatalo, Chef, no? Parang, minsan hindi nila alam paano gamitin yung oven nila. Yes, so ito madali lang Nasusunog po. pa yung mga cupcake, yan. Okay. Ayun. Ilalagay na natin siya. Eto, Chef, ano po ang cooking time natin? Okay na po siya sa 10 to 15 minutes. Okay. Luto na siya. Ganun lang siya kabilis. Tapos, Chef, ano po yung visual cue natin na, luto na po itong cupcake natin? Makikita naman po siya pag parang Angat na. naka-umbok na siya. Pero Chef, di ba meron tinatawag na toothpick test? Yes, pwede rin. Paano Meron po ba tayong yun? toothpick. Pag nakita niyong malinis na yung toothpick, luto na po yun. In-insert mo dun sa In-insert, cupcake. oo. Tapos pag nilabas nyo, pag malinis siya, ibig sabihin nun, ready na siya. Ready na siya. So, mamaya pakita natin, Chef, no? Yes. Para magkaroon sila ng idea ano ba yung sinasabi nating toothpick test. Mamaya sa ngipin nila ilagay. Mali pala. So, Pero, Chef, kailangan ng- ayun po, sige po. Siyempre, di naman natin paghihintayin yung mga kasangbahay natin ng 10 to 15 minutes. Abangan nyo yung final product natin, mga kasangbahay. Pero, Chef, meron akong tatanong sa inyo. Kanina, kung narinig nyo po yung tanong natin dun sa, yung guest po natin na dun sa Giant Taho, no? Ano po ba yung, kayo po, yung favorite drink nyo po kapag summer? Summer, siguro mango juice or mango shake. Anong mango to, Chef? Yung ripe or yung green Yung mango? ripe. Yung Oo. ripe. Oy, same Okay. tayo, Chef. Oo. Favorite ko din yun. Pero kasi lately may mga nauuso yung mga green mango shake Yeah, din, no? oo. Mga ayaw nila ng matamis daw, gano'n. Oo. Pero matamis pa rin naman. Lalagyan ng asukal, eh. May sweetener. Ayun. Pero ang sarap nun, Chef, ha? Parang gusto ko tuloy mag-mango shake mamaya. Pero kayo naman, mga kasangbahay, ano ba ang paborito po ninyong inumin ngayong mainit ang panahon? Ikwento niyo po sa amin dyan sa atin pong mga social media accounts sa Facebook Live po natin or YouTube Live dahil babasahin po natin yan isa-isa. At yung 3 commenters po natin ay pipiliin po natin na 3 commenters. Yan, mananalo po kayo ng peanut butter from our special guest na si Chef Nes Pestin. Chef, isahin po natin yun. Kaya, i-comment mo na! That's right! Mga kasangbahay, hihintayin po namin yung mga sagot nyo, ha. Kaya mamaya, marami pa tayong aabangan na mga chikahan at syempre pag-aaralan. Kaya stay tuned lang po kayo and we will be right back. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Ang oras po ay
7:26 ng umaga. At para pag-usapan natin ang ating kalusugan, narito si Joshua. Bakit ako? Hindi, kasi Ikaw na. ilang araw na lang, di ba, malapit na magpalit na naman ng buwan, May na. At tuwing May, ginugunitan natin ang Road Safety Awareness Month. Oo, alam niyo ba mga kasangbahay na umaabot po sa 32 death kada araw o mahigit 11,000 ang namamatay taon-taon dahil sa road crashes. At nito nga lang pong nakaraang taon ng 2025, from January to August lang, halos 20,000 na road accidents po ang naitala. Kaya naman, sa pinagsamang puwersa ng Department of Health, Department of Transportation, kabilang na rin ang mga non-government organizations, mas pinapaigting pa ang kampanya para sa kaligtasan sa kalsada. At ngayong araw, makakasama po natin ang isang doctor at Road Safety Accessibility and Inclusion Advocate na si Dr. Maureen Eva Mata mula po sa Move as One Coalition. Good morning po, Doc morning Maureen. Doc. Good morning. Welcome po sa Good Morning to you. Doc, Miss, bakit po kayo? Yes, sorry. So good morning po sa lahat ng mga nanonood. So mapagpala at mapagpalayang umaga sa ating lahat po. And of course, sa inyong tatlo, magandang umaga. Thank you for inviting me here. Masaya rin po kami na na-invite namin kayo, Doktora. Pero bilang doktor po, ano po ba yung injuries, yung lagi po nating nakikita Most dahil po common. sa road accidents? Yes, siguro before I answer what are the injuries, siguro napaka-importante muna yung terminolohiya or the lengguwahe na ginagamit natin ngayon. Kasi parang ano ba talaga, road accidents or road crashes? Kasi una-una, ang aksidente ay preventable. What I mean is, isang terminology na, okay, ma-aksidente ka dyan, no? Parang hindi dapat siya, parang it means na pag-aksidente, hindi siya napiprevent o hindi natin kontrolable. Unlike kapag crashes kasi ito yung mismong, there are ways how we can be able to prevent this road crashes. Una, siyempre, yung mga disenyo at maraming factors. Later, I guess, I can describe it or explain it further to you. Pero ano ba yung mga common injuries, no? Yes. Marami, no? Una yung whiplash. Diba? Whiplash, affected yung neck natin, diba? Pangalawa, yung pwedeng penetrating injuries, no? Kapag may mga gamit or kapag alam mo na, pag may mga head-on collisions. Pangatlo, yung mga brain injuries talaga na pag ako nakakita ng mga road crashes talaga, minsan para na siyang manok, no? So dahil may mga brain injuries na sila, no? At may contusions, abrasions, minor yung iba naman orthopedic, no? To the point na nagkakaroon na ng impairment yung isang tao, kaya nadadagdagan yung datos ng mga may kapansanan dito sa Pilipinas. Pero ano po ba yung mga top causes of road accidents, lalo na po dito sa Pilipinas, Doc? Yeah, this past few years nakita natin yung intoxication, alcoholic intoxication. Yun pa rin po wala talaga top. Yes, o pag nakainom dahil konting party-party, o sabihin na natin even a drop of an alcohol in your blood, and then you'll be at the helm or you'll be the one driving, diba? Parang whether ito ay motor or ito ay four wheels, no? Siyempre, ang tendency pag ikaw ay nakainom, mag-overspeed ka. So, ang tendency, pag nag-overspeed ngayon, so minsan wala ka na sa wisyo, di ba? And we know that overspeeding kills, definitely. So, aside from doon, drunk driving, overspeeding, road rage, yung disenyo mismo na ating kalsada, the infrastructure, no? At hindi pag-intindi sa mga batas trapiko. Walang protected bike lanes, hindi protektado ang mananakay, ang commuters, and even ang ating pedestrians. So those are the causes or what are the common reasons why we have these road crashes. Kita po talaga, Doc, hindi lang po talaga apektado yung mismong nasa sasakyan. Pati po yung mga nasa labas ng sasakyan, marami pong Pwede rin. apekto. Definitely, hindi lang ikaw yung pag nasa loob ng sasakyan mo. Napaka-importante na paglabas. No? Kasi pag tayo nasa loob na ng kotse natin o even sa
ang tawag dito, kahit sa pampublikong sasakyan, di ba? So, ang nangyayari, pag ang crashes talaga ay nandiyan dahil maraming factors. At sabi ko nga kanina, dahil siya ay nakainom, tapos hindi pa maayos ang disenyo, hindi accessible, hindi protektado, or the road is really not that safe, no? Alam mo na ang mangyayari. It's either you die or you have an impairment. Ang problema na iba, Doc, yung mga distracted driving din, bukod sa mga nabanggit po natin na driving under the influence, yung iba, yung mga cellphones kasi ang dali lang, idikit na lang malapit dun sa manibela. Iba, nakadikit talaga dun sa mga manibela ng motor, yung mga cellphones nila. Definitely, no? Ang paghawak ng telepono habang ikaw ay nagmamaneho, you will be really distracted, no? Okay lang siguro na basta nakakabit at naka-speakerphone yan. Pero yung ikaw ay nagmamaneho Nagsaswipe. at binabasa no, yung mensahe, o kaya ikaw ay nag-Shopee, o kaya ikaw ay tawag doon, online games. Kasi actually, yes, may mga ganong iba, no? So, marami talaga na hindi. So, controllable lahat. These are all preventable, no? Ang road crashes. So, from now on, it's not accidents, it's road crashes talaga. Pero ano po ba yung mga do's and don'ts, doktora, para maiwasan po natin yung pagkakaroon nitong mga ganitong klase ng mga crashes? Siyempre, definitely, pag ikaw ay nakita, o kaya ikaw mismo, no, nasa isang road crashes na ganito, definitely, ensure mo na huwag ka agad video. Kasi tayo parang, okay, parang cellphone ka. Oo, parang siyempre, importante na tingnan, dapat clear, di ba? Hindi tayo maging parte na lalong may mangyari dun sa pasyente natin, di ba? So, clear the space, check natin na ito ba'y humihinga pa, no? Tawag tayo, no, sa 911 kung anong mga hotlines. Actually, pwede rin yung, nitong bago lang, no, sa MMDA, yung pwede rin hotline 136, I guess, no? If hindi natin maabot ang 911, yung hotline 911, pwede din yung hotline 136 ng MMDA. And then, ensure natin syempre na yung responde dapat nandiyan. And I guess based on, pag nandiyan na, pero kung ikaw mismo ay isang medical doctor or you know first aid already, wag din natin gagalawin. Lalo kung kasi may spinal injury yan, lalong may mangyari, no, sa spine ng tao, wag din nating agarang alisin yung helmet kasi hindi natin alam what's inside, what happened already, di ba? Yes, wag natin kasi mamaya si helmet and then biglang, di ba, the spine it's connected, di ba, sa ating ulo. And then, yun, pag sa tingin natin wala namang ibang, once it's, the person is responding, usually it's ABC, no? Diba sa hey, are you okay? If you know already the first aid thing, diba? The air circulation, if it's breathing, diba? So dapat very particular yan. And if you know na, at meron nang nandiyan na yung ating respondent, no, or the emergency respondent, the ambulance, at least alam na natin. That's the do's, no? Ano yung don'ts? Nasabi ko kanina, no? Parang magkaakibat. Definitely utang na loob, wag naman po, no? Crowd. Oo, para unahin yung crowd mismo, no? Bakit kaya parang tayo mga miron ba? No, number one talaga sa atin yan, parang nagiging marites tayo na hindi nakakatulong. Yung don'ts na mention ko kanina, 'di ba? Wag gagalawin. It's connected, 'di ba? And of course, yung helmet tignan natin, and yun yung the usual na don'ts talaga natin. At wag nating papainumin ng tubig. Talaga? Kasi iangat natin siya. Diba? For example, kuha kayo ng tubig. Tubig. Papainumin. Wag kasi. Or papakainin kasi baka dahil, diba? Bakit kasi mamaya emergency pala yan. Kailangan agaran ng magkaroon ng surgery. Yung risk na pwedeng diba, pumunta sa baga nung tao, yung pinainom mo, mas lalong magkaroon ng problema tayo. At if ever na emergency surgery ito, kailangan wala talagang laman, ang tiyan, diba, ng mga ganyang bagay para mas mabilis. Okay. Kasi baka malagay pa sa risk yung pasyente na imbes na bumuti siya, lalong dahil na asphyxiate siya dahil sa tubig or sa pagkain na binigay natin sa Opo. Dok, bukod po sa nabanggit niyo po kanina na huwag uminom ng alcohol bago po mag-drive or do not text and drive, ano pa po yung mga ibang way para naman po makaiwas po sa aksidente yung ating mga motorista?
Actually kasi behavioral din kasi to, individual. Tayo mismo na mananakay, commuter, pedestrian, no, cyclist, at kung ano-ano pa yung role natin sa kalsada. At meron din kasi yung systems, no, yung what's in place already, diba? So una, yung pang-personal yan, behavior, alam na dapat din natin ng traffic laws. Very important na ikaw ay hindi basta-basta tumatawid kapag red. Diba? You should know this traffic Basic. science already. That's sobrang simple, no? Mismo mga bata, sobrang basic. Pero why is it that tayo mismo ay number one violator, di ba? Eh, wala namang police, wala namang Walang traffic. dumadaan. Ano dyan. Yes, wala naman. Pero kasi, di ba, pangalawa, on the other side, alam na ngang stop sila yung mga sasakyan, dumediretso pa rin. Mahabol pa. So sa driver, 'di ba, beating the red light, alam na nga nilang it's orange, 'di ba? Stop it doon ang tao, 'di ba? Pag nakikita na nila yun, they're also preparing themselves to cross, 'di ba? Pangalawa, nangyari kasi naglalakad na sa gilid ng kalsada. Bakit? Kasi ang daming barrier sa sidewalk. Harang. Diba? So, ang daming nakaharang. So, kung titignan natin kung maayos yung infrastruktura natin, no, yung lalakaran natin, yung sidewalk natin, wala sanang problema. Safer. May protected bike lanes, no? Hindi lang siya parang, diba, may bike lanes pero pintura lang Strict yung lang. nandun. Sino ba hindi kakaba-kaba na magbibisikleta ka, bike to work, 'di ba? Or yung ating mga nagbabikes na food deliveries, 'di ba? Doon dadaan, tapos dahil nga hindi siya protected, siksikan, 'di ba? Pinipinahan ng Yes, totoo 'yan. And pag hindi safe, kasi very, very important, meron tayo nakaset in place kasi yung ating Philippine Road Safety Action Plan. No? So, it's not that in place pa kasi wala ring budget. Zero budget since 2023. Yes, di ba? So dapat number one talagang priority natin yung safety ng tao. Kasi tayo yung dapat pinapahalagan dito. It's not about the cars. Di ba? It's more of the people centricity. The mobility of the people. Yung hayahay, humane, safe, and accessible tayong naglalakad sa kalsada. Kasi para saan din bang kalsada? Para sa atin, para sa tao. No, siyempre, we have to ensure that it's really, really safe for everyone. Yes. At saka, Doc, yun parang yun yung nakakalungkot. Kasi even the government encourages people na parang, mag-bike na lang kayo para tipid sa pamasahe or maglakad na lang kayo as a form of exercise. And yet, yung mga lalakaran ng mga tao, hindi safe, walang mga maayos na bike lane. Kaya sana mabigyan din po ng tuon nga po ito. Ano? At saka po magkaroon ng mas security yung mga tao na safe mag-bike sa Pilipinas, safe ang maglakad sa Pilipinas. Yes, totoo yan. Pero ang government naman natin may ginagawa. No? Meron namang movement, ngunit kulang pa. No? Kasi kung paano ka may plano, no? May Philippine Road Safety Action Plan, no? And since 2023 pa to, dapat hanggang 2028. Kung wala namang budget, anong saysay? 'Di ba? So, hindi kasi pwede tayong plano ng plano. Gusto nating gawin ito, may konsultasyon nga sa mga CSOs, sa mga totoong mananakay, no? Totoong talagang na-experience nila. Pero, paano naman kikilos kung wala naman fuel or wala namang gasolina or walang money para umusad ito, 'di ba? Pero Dok, nababanggit na po natin itong mga road safety. Pwede po ba nyo i-share about the Move as One Coalition? Ano po ba ito at ano po ang Yes, focus? thank you Joshua for that. Ang Move as One Coalition po ay isang koalisyon ng mga planners, transport workers, commuters, vulnerable road users. So sa madaling salita, tayong lahat. No? At ito po ay merong 144 organizations. And of course, 77,000 plus volunteers, then individuals ito, no? All over the Philippines. At we are for safe, humane, inclusive, accessible transportation. Siyempre, gusto natin makatao, may dignidad at inklusibong transportasyon. So, nabuo ito nung pandemic. Inom lang po muna ako ng tubig. Sige po. Sige po.
2020. 2020. Tagal na lang. 2020 nung pandemic, dahil nakita namin na dahil tumigil ang mundo, even the public transportation, at nakita namin paano nga naman yung connectivity, paano yung mobility, paano makaka-access ang mamamayan, ang Pilipino, para sa basic services natin, lalong-lalo na sa health services natin noon, sa pagkain natin, di ba? Paano tayo mabubuhay sa araw-araw? So that's why, may mga reforma nakita noon, pagkakaroon ng more than how many kilometers all over the Philippines, around 800 plus or more na kilometrong protected bike lanes, Siyempre, yung ating bus rapid transit or yung service contracting ng ating busway, kung nakikita natin ngayon. Kasi yan yung mga naging produkto na ginawang pagkilos ng koalisyon na ito. At of course, ensuring that paunti-unti yung accessibility and of course yung polisiya, Parang we're doing, kasi in my opinion, sa akin, it's the bibingka approach. Bibingka. You know how to cook bibingka, right? Merong pagluluto sa ilalim at meron ding uling sa itaas. Maganda yung pagkakahalo, yung ingredients kompleto. So habang ito bakit ko na-mention bibingka approach? Kasi yung mga tao sa baba, sa grassroots, diba? And of course, we are also doing the policies, So we are also pushing lobbying, para ma-implement ng maayos ang ating mga batas. Kasi marami tayong batas at ito'y makita kung ano ba yung mga pagkukulang, ano ba yung gaps. We also do research para sabihin na hindi kaming parang kwentong barbero lamang. All of these things are being backed up by data, research, Nagbibilang ng ilang bang nagbibisikleta sa araw-araw, These people, kami po sa coalition, lahat po ito ay volunteers. So, yan po sa Move As One Coalition. So, napakalaking, hanggang ngayon, we're pushing for this, yung mga naging produkto nito, naging outcomes po na hindi po sana bibitawan ng ating gobyerno. Kasi tignan nyo, nasa krisis po tayo ngayon ulit, diba? Tapos bumabalik pa rin tayo sa service contracting, diba? Sabi nga, maglakad, magbisikleta, At least dual the movement natin, makaka-ehersisyo pa tayo. Yun nga lang, the air quality ngayon ay hindi maganda, pero moving forward, we push for more green, na sidewalks and the environment, lalong-lalo na sa metro areas natin. Pero Doktora, para po doon sa mga kasambahay natin na gusto pong masuportahan, gusto pong mas makilala pa ang Move As One Coalition, saan po ba nila kayo pwedeng puntahan, mabisita, or makita ang inyo pong mga account? Yes, thank you very much again. So, yes, ang Move As One Coalition po ay all over the place, lalong-lalo na sa social media. We have the Facebook page, Move As One Coalition. We have also our website, we have our LinkedIn, we have Instagram, and we have our Twitter. So, pwede po kayo doong mag-message sa lahat ng social media accounts namin. And pwede rin po kayong mag-send ng email, yung moveas1coalition@gmail.com if you have concerns. We're here, of course, to not just be of help. Hinihikayat din po natin ang lahat ng tao sa Pilipinas na hindi lamang po ang Move As One Coalition po sana ang we push, we lobby for things na tayo rin po ang makikinabang, Because having a safe, having a humane, having an inclusive and accessible transportation for everyone is very, very important for us. Number one, to connect to all the basic services para ma-access natin ito, lalong-lalo na po sa community level, lalong-lalo na po sa mga nangyayari ngayon. And while our government is doing some things already, may kulang pa, we still have to push for more of the transparency, the accountability, and the active and meaningful participation of the people, Dahil ito, ang transportasyong maayos, may dignidad, inklusibo at accessible po ay hindi lamang po sa iilan, kundi po ito po ay sa nakararami. Ayan, Dok, baka meron po kayong gustong batiin ngayong umaga. Binabati ko po ang sektor ng mga may kapansanan sa buong Pilipinas. Binabati ko po ang mga miyembro po ng Move As One Coalition, ang mga kaibigan din po nating nasa gobyerno, sa media po at lahat po ng mga
ngayon maimpluwensyahan nating makakasama natin sa ating paglalakbay, sa ating inclusion journey. Maraming salamat po ulit sa Good Morning Kuya, sa inyo po sa pag-invite po sa akin to represent Move As One at para mailatag din po namin kung ano rin po at bakit ginagawa ito at gaano kahalaga ng pagkakaroon ng road safety at pagkakaroon ng budget ng Philippine Road Safety dahil may Philippine Road Safety Action Plan po tayo. Napaka-importante po sana ng ating gobyerno. At panawagan lang din po kung okay lang po sa ating presidente, ay Presidente Bongbong Marcos po, na sana po hindi po sa ganitong titigil po no ang pagkakaroon ng ma-ensure na safe no dahil we banked on your words na sinabi mo nga po na ang mamamayang Pilipino ay dapat ensured no pagdating sa transportation system po. So ang pagkakaroon din po ng budget para sa road safety ay napakahalaga po. Maraming salamat po. Again, maraming salamat din po, Dr. Maureen Eva Mata. And for sharing the advocacy of Move As One para po sa ibang mga viewers po siguro natin na tingin nila ay meron silang maiambag or may maitutulong with our coalition. No? Maganda po na maging aware po tayo na kung ano ba yung pwede natin magawa. And we move as one, syempre. Yes. At sobrang timely po nitong ating shinare na advocacy sa amin. Yes, kaya mga kasangbahay, don't forget po yung tips ni Doc Maureen para po maging ligtas tayo sa kalsada kasi dapat healthy tayo! That's right! Okay, mukhang safe na rin. Yung mga nagluluto natin sa kusina, andyan sila Ira at Chef Ness. Patingin naman po ng inyong niluto na cupcakes. Ano ba yung mga desserts, no? Ang dami. Ano po ba yan? Na, Joshua, Tini, at si Ate Celine, at saka si Doc, meron na tayong cupcakes. Eto na, Chef, pakita nga po natin kasi nakalipas na yung 10 to 15 minutes, nakakaalsa na yung ating mga cupcakes. At pakita po natin, Chef, yung sinasabi natin na toothpick, Test. test. So ito, ilalagay niyo lang yung toothpick, Yan. tapos pag lumabas malinis, so it means luto na siya. Pakita niyo ba, Chef? Lapit niyo po dun sa camera. Ayan. Pagka malinis na siyang ganyan, ibig sabihin, wala nang kumapit na yung mixture kanina. Luto na yan. Yes. Yan. Sige po. Chef, meron pa kayong ipapakitang skills pa ninyo sa piping. Yes, Sige po. oo. Meron tayong option kung gusto nyo para maganda yung cupcakes nyo. Opo. Pwede tayong maglagay ng buttercream icing. Okay. Saan magawa yung buttercream ice? Ito, butter, powdered sugar, and then konting salt. Ganun lang. I-mix lang. Ang galing. Galing mag-pipe ni Chef. Yes. Hindi na ako magsasabi na, Chef, pa isang pipe na kasi pangit ko mag-pipe eh. Baka masira pa yung... Yung last sa'yo. Sige na nga. Hala, wag niyo lagyan ng camera, please. Paano po, Chef, yung motion? Pag Motion, ganito? para ikot lang. Start from... Ayun. Oh, pwede naman Ang pala. ganda. Ano ba yan? At ito na po, mga kasangbahay, ang ating no-bake banana cupcakes by Chef Ness. At ito na nga, hindi lang naman itong cupcakes yung nakita nyo mga kasangbahay, di ba? Meron pang ibang dala si Chef para sa atin for today. Sige po, Chef. Yes, oh. Pakiguide naman po kami. Ito po ang ating no-bake macaroni. Ito yung ating no-bake cupcakes na merong frosting. And then, biscuit brownies. Peanut butter cookies. And then, ito yung ating double chocolate brownies. Yes. Wow. And then, yung cupcakes natin with frosting. And ang ating no-bake macaroni. At ito, meron ding dala Meron si din po Chef tayo. na mga bread for Bread. us. At syempre, masarap yun kung may palaman na peanut Yes. butter. Sige po, Chef. Ito So, po ito. yung ipapapremyo din natin sa ating mga kasangbahay. Sige po, Chef, pakiguide naman kami. Ito ang aming product, business namin, ang aming creamy, Jim's Peanut Butter Creamy Flavor. Tapos available din po ang Jim's Peanut Butter Chocolate Flavor. We also have Peanut Butter Crunchy. At para sa mga nagda-diet or yung mga diabetic po, na senior or
Ay, gusto sa ko mga yan. gusto. Kahit di pa ako senior. sweet. Ito ang ating sugar-free. Ayun, perfect. Ilan po? 4 po na variety po yung Yes, ano 4 nyo? na variety. Yung... Andito rin po ba yung ano, yung high protein po na Ito peanut po. butter? Ayan. Ito yung high Ma'am, protein. favorite ni Ian yan. Pwede sa kanya yan para mag-ano siya, mag-bulk lalo. Ayan, sige po, Chef. Maraming salamat po, of course, sa pag-prepare po ng ating no-bake, banana cupcakes po na. Thank you so much po. Pero Chef, kayo, baka meron pa po kayong gustong i-promote po at gustong batiin. Go ahead po. Yes, available po ang Jim's Peanut Butter. Looking po kami sa mga resellers. Pwede niyo po kaming bisitahin sa aming Facebook page, Jim's Peanut Butter. Available din po siya sa Lazada. Ayun. Sa mga gustong umorder. Pwede rin kayong kumontak dun sa contact number na nasa screen po ninyo, mga kasangbahay. Chef, baka meron kayong shout-out, greetings. Yes, oo. Shout out sa very supportive kong husband. Hello, Jim. Hello Festin. Tsaka sa mga kids ko po. Tsaka shout out din sa mga taga-PUP College of Law. Ayan. Hello. Maraming salamat po kay Chef Ness. At mga kasangbahay, sana nag-enjoy kayo sa ating recipe for today. And for more cuisine adventures, abang lang kayo everyday dito sa Cook It Right. At syempre, ang lagi nating paalala ng inyong munting kusinera, don't forget to cook with love and cook it right. That's right! Guys, para sa inyo. Excited na kaming kumain. Wait nyo lang kami dyan. Pero this time, kamustahin din natin si Ian with Coach Jed sa Fitness 8. Balita ko kasi ang CrossFit ay nakakatulong sa pag-improve pala ng agility, balance, and flexibility. Kaya parang gusto ko na rin sumabay sa training nyo dyan, Ian. Ano ba yung next na workout na gagawin nyo? Yes, and we're back dito pa rin sa Fitness 8 at ito pa rin, kasama ko pa rin si Coach Jed. Coach, to continue yung workout natin kanina sa ating CrossFit training. Ano po bang next natin gagawin? Bali, ang next natin na exercise is ang tinatawag nating deadlift. Deadlift. Yes, with explosive to, sir. Okay, so explosive na Yes, deadlift. Ano pong pinagkaiba ng explosive na deadlift sa mga normal na deadlift exercise? Yung sa normal naman kasi, sir, is more on executed. Like, mabagal siya Okay. para mas ma-enhance yung pag-lift mo ng deadlift. Okay. So, ito naman kasi, sir, is ang gagawin natin is intense. Iba siya. So, mas mabilis siya dun sa normal deadlift. Oo, kasi usually sa deadlift nakikita ko, medyo mabagal nga Mabagal siya, siya. mabagal Yes, ang po, sir, mabagal deadlift. talaga. So, itong gagawin natin, mabilis na deadlift. Mas mabilis, yes, So, sir. explosive deadlift. Sige, sige coach, paano ba natin gagawin? Demo niyo po sa amin Sir, kung ano yung bali tama. ganito, sir. Importance dito, sir, is yung kailangan maganda yung proper form natin dito. Kasi Okay. medyo delikado talaga si deadlift. Pag hindi So, tama- dapat tama yung form natin para iwas injuries. Yes, sir. Okay, Iwas sige injuries. po, sige po. So, Sige coach, ang paano ba? gagawin mo lang, sir, is punta ka lang on front. Okay. Tapos, hold mo lang to dito. Okay. And then, ang gagawin mo, sir, hindi mo siya kukunin na ng ganito. Kunin mo siya ng... So, nakaupo medyo ka. bent Yes. knees. Yes. Tapos, ano po ito? Kailangan ba naka-chest out? Chest out. Para, Chest sir, out. ang form kasi na to is yung para magkaroon ka ng support sa likod mo. Okay. Okay, so ang gagawin mo sa kanya is up mo siya ng explosive. 1, down. Okay. 1, stop, down. 2, Okay. 3, go up. 4, Four. go up. 5. Ilan yan, coach? Most likely, sir, 12 reps to. 10 to 12 reps. 10 to 12 reps. So, 12 na ulit na ganun. Yes, sir. Tapos, ilang sets? More than 4 to 5. 4 to 5 na ulit. Tapos, ang resting time nun, gaano kabilis? Kunwari, natapos ko na yung 12, naka-12 na ako. Gaano po kabilis na... Same na as is next po, na? sir. 10 seconds po. 10 seconds lang ang pahinga. Okay, sige. Sige, coach, ako naman, tatry ko. Sige, sir. Tatry ko, baka siguro kaunting reps lang para di Sige, tayo sige, masyadong sir. pagod. Sige, Omar. Ang importante po, malaman lang ng mga kasangbahay natin. At syempre tayo, yung proper form para Yes, iwas po po. sa injury. So, ano po yung mga kailangan tandaan? Dapat po ba yung paa, gaano po yung Medyo narrow lang naman. medyo narrow? Dapat po Yes. ba kapantay ng shoulder? Yes, sir. Okay, Kapantay so ng shoulder. dapat yung feet kapantay ng shoulder. Yes. Then tapos straight lang po yung paa, hindi naman nakaganyan, Hindi no? po. Wala pong Okay, so angle ito. lang, 45 or 90. Okay, Straight walang lang po. angle. Okay, then next po. Then hold mo lang siya sa may line. Okay. Sa may Yan. line ng bar. Yes, sir. Saan Yan. po ba Yan. dito? Yan, sir. Okay. Tapos,
Kapag Chest ano po, out. dapat po ba nakadikit siya sa shin? Ito sa shin part, hindi naman. Hindi nakadikit sa Hindi shin, naman sir. siya. So, So, nakaganyan. chest out. Chest Yan. out. Support your back and then go up. So dito, coach, ang reminder is dapat straight ang back. Yes. Straight back. So isa sa mga reminders din ba, tama po ba na chest out? Yes As po. dapat ba naka-butt out? Hindi naman. Yes. No? Basta makita lang po siguro makita sa lang yung- mirror na straight yung likod mo. And then, importante dyan, sir, yung sa likod mo. Okay, Kailangan sige. ma-support yung likod mo. Kaya ganun Okay. yung position. Okay, sige coach. Tapos mabilis, no? Yes, sir. Explosive. Kaya ko ba yung weight nito? Sige, Kaya try mo yan, sir. natin. 10 kg lang Sige, yan, sir. sige. Okay, 1, 2, 3. Go. 1, down, good, 1. Yes, 2, 2, up. 3, 4, go. Then 5, go. 6, 6, 7, go. 8, last 2. 9, and... 10. Kaya pa, sige. Last 11, one. And stop. Good job. Good job. Okay. Grabe, coach. Tapos ito ang resting time lang nito, 10 seconds. seconds lang. After 10 seconds, isa pa ulit. Isa pa ulit. Tapos 12 repetitions Yes, ulit. sir. Okay, 12 kaya pala siya talagang high intensity, no? Talagang hihingalin Oo, ka sir. Talagang- pagtapos. Pero ito, coach, ano yung mga benefits nito? Ano ba yung mga muscles or natutuon dito? Ano yung benefits natin sa exercise nito? Ito, ang kagandahan naman nito, sir, dito to. Ang benefits nito, sir, Itong most- explosive deadlift. Yes, benefits naman nito, sir, is yung sa lower back mo. Lower Pagka-tighten, back. Yes. And then Okay. at the same time, sa legs. Okay. Ang most nai-hit niya, and then more on lower part. And then sa arms din, sir. Okay. So sa kumbaga sa lower body part, Yes. which is ang legs, Legs. hamstring, meron din po ba yan? Hamstring, yes, hamstring. Quads, okay. Tapos meron din po sa core, tama po ba? Yes, core, and then sa lower back. Okay. Medyo napagod tayo doon, coach, no? Pero dito po sa, sa mga ganitong mga exercises, ano po ba yung mga counting advice lang? Kasi baka meron yung iba, mali yung ginagawa nilang form. Ano po ba usually yung mga mali nilang ginagawa kapag in-execute tong exercise na to? Kapag yung kadalasan na nakikita kong maling ginagawa ng litos, kinukuha nila, sir, ng naka-bend lang ng ganito. So, most likely kasi pag mabigat yan, and then pag kinuha mo siya ng ganun, yung spinal minsan may... Okay. Baka tayo, ma-injured yung spine Opo, natin. yun po yung pinaka-main nun, sir. Baka ma-injure yung spinal. And then, ang kagandahan kasi nito, sir, yung support na sinasabi ko sa yung execution namin, sir. Dapat talaga nakasupport yung back mo. Okay, kaya importante talaga na tama yung form natin para hindi tayo madisgrasya. Pero ito, coach, gaano ba kadalas na ginagawa to? Like for example, in a week, ilang beses ba dapat ginagawa yung mga workout routine na ginawa po natin yan sa CrossFit? Ito, sir, most standard kasi nito, sir, is 5 times per week. 5 times per Yes. week. Okay. Kung mas gusto mo ng best result. Okay. It depends kasi sa'yo, sir. Pero ano yung parang, kumbaga, minimum, ganyan, Yeah. minimum na pwede mong Yun, gawin? sir. Ang minimum is 4 to 5 nga. 4 to 5. Yes. Okay. Talaga. Pero at least kung gusto natin talaga ng mas mabilis na results, mas maraming training. maraming training Diba? And gaano, coach, ka-importante yung syempre, hindi lang puro workout, ganyan. Gaano po ka-importante yung kinakain din po natin? Kaya importante naman dito, pag nagko-crossfit ka, sir, kailangan medyo CrossFit. mataas yung carbs mo. Carbs? Yes, for your energy kasi susunugin niya talaga yung carbs mo, sir. Okay. So, kung kunyari, nagko-crossfit ako, sir. kung kakain ako, dapat medyo mas marami ang carbohydrates Yes. para mas marami tayong energy, Yes, sa sir. pag-exercise. Okay. Okay din po ba to sa mga kunyari, nag-weight loss program, yung mga gustong papayat, okay din po to, no? Yes, sir. Mas okay ito sa mga weight loss kasi ang kagandahan kasi nga nito is yung intense workout. Andun yung talagang mababakbak talaga yung fat mo. Oo. Tsaka, coach, gaano ka-importante yung recovery? Yun, ang recovery naman natin is importante dapat kasi matutulog ka ng 8 hours. 8 hours ang And then, tulog. Oo. Standard kasi, sir, most like sa pag-workout or pag-sleep recovery is 2 days talaga yung 48 hours. Para maka-rest yung muscle mo. And then maka-rest ka din as well. And then pag bumalik ka, kaya mo ulit i-execute yung workout. Kumbaga parang ka na ulit, ganado ka, fully Ganado ulit, energized ka na ulit kasi nakapag-rest ka. Nakapag-rest ka. 8 hours ang tulog sa bahay. At ayun po, maraming salamat, Coach Jed, sa mga po natin. Pero sa mga gusto pong, for example, napanood po kayo, gusto pong magpaturo sa inyo ng CrossFit, gusto magpa-guide po sa inyo, saan po ba kayo pwedeng i-message? Yun po, you can contact us po sa Facebook page po namin na Fitness 8 University Belt po. Dito po sa may 864 DB Building, Padre Noval, corner Espanya Boulevard po.
Ayun, message lang po sila sa mga social media pages ng Fitness 8. At ayun, ang dami naming natutunan with Coach Jed sa CrossFit training at grabe talagang high intensity nga talaga ang CrossFit. At ayun guys, I hope marami kayong nalaman with Coach Jed dito sa Fitness 8. At ayun guys, kamusta na kayo dyan sa studio? Taho! Time check! Ngayon ay alas 8 na ng umaga. Time for Taho. Shoutout sa lahat na naka-tune in natin ngayon sa ating YouTube Live. Uy! Tingnan mo naman. Oh. Selfie. Oh, yan ha. Ayan, natutupad na yung pangarap ni Joshua. Oh. Ano ba yung di ba kayo na meron tayong question kung ano ba ang inyong paboritong inumin ngayong summer season. Nakakatuwa yung mga comments ng mga viewers natin eh. O ngayon, ipakilala natin kung sino yung 3 commenters na napili natin. Sino ba yan nakakuha sila ng peanut butter mula mismo sa ating special guest na si Chef Nes Festin. Ang comment ni Conrado Santos. Paborito kong inumin ngayon, mainit na panahon ay malanig na buko juice. Kasi legit na lifesaver siya sa init. Yung tipong isang higop pa lang, ramdam ko na agad yung lamig hanggang loob na parang nawawala yung pagod at init ng araw. Ang gaan pa sa pakiramdam kasi hindi siya sobrang tamis. Sakto lang, kaya ang sarap ulitin. Lalo na pag dinig ang araw. Pwede na endorser ng buko juice to. Pwede endorser ng buko juice. Eto, galing naman kay Justin Lanyohan Engko. Naku isa sa mga gusto kong inumin bukod sa malamig na tubig ay malamig na kape na para sa akin ay talaga namang nakakapawi ng uhaw sa init ng panahon. Yan o, ito kilala rin natin to, si Kim RJ Bantillo. Kaping mainit kasi mas nakaka-presko daw yun kaysa magmalamig ka. At saka, syempre, Pinoy tayo eh. Tama naman. Tama. Yan, at para maklaim ang inyong prize, please send a message sa Good Morning Kuya Facebook page. At congratulations sa inyong 3. Pahingin ng peanut butter nyo. Patikim Congratulations! Sige, this time, shoutout na muna tayo. Greetings. Mabati lang ako sa Natural One Salon. Thank you, Natural One Salon, for making my hair healthy and looking great. Kung gusto nyo magaling ganito yung hair nyo, punta lang kayo sa Natural One Salon sa kanilang mga branches. Natural One, ang #1. At shoutout din kay Kuya J. Padua. Ganun Shoutout pala. po. May earring ang tawag. Di ba, pagkalagay ng padagdag ang arnibal, Pretis. tapos gaganyan-ganyanin ng yan. Wala ka pang sagot. Shout out sa inyo! Giant taho kami dito! Naku, marami nang naiinggit. Baka naiinggit na rin sa tao ang Morph Aesthetics. Kaya sa mga nangailangan ng skin services dyan, punta lang po kayo dyan. Meron silang mga branch sa Malolos, Marilao, Quezon City, San Jose del Monte. At i-follow nyo lang po ang kanilang social media accounts. Thank you, Miss Caroline Doble and the rest of the team. Transform to a better you with Morph Aesthetics. Good morning sa aking ma'am, si Taho. Hello, ma'am! Hello and good morning din sa Divi Dental Clinic and Dental Laboratory. Located po sila sa Gate 3, Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. And syempre, meron din po silang branch sa Star Mall Show, Mandaluyong City, katabi po ng Star Mall Show. So kung pag may mga kailangan po kayo na ipacheck sa inyong mga ngipin, punta lang po kayo sa Divi Dental Clinic. Meron po silang laboratory for prosthodontics. It also offers orthodontics and general dentistry. Kaya naman, if kailangan nyo magpa-appointment and may mga inquiries kayo, i-contact nyo lang sila sa 0997-903-9330 or visit them on their Facebook page at Divi Dental Clinic and Dental Laboratory. Maging hashtag alagang Divi Dental na because we make it affordable for you. Good morning sa PUP College of Law and syempre kay Dean Festin. Good morning po! Uy, kaya pa ba? Mga kasambahay, sana ay na-enjoy nyo at natuto kayo sa ating pinag-usapan na dahil kami, ako naman talaga nag-i-enjoy na ako dito eh. Kaya, see you again tomorrow mula 6:30 in the morning dahil mas masaya ang umaga sa Good morning!